morning po. Morning. Tayo po tayo. Magsisimula ng panalangin para sa ating Panginoon. Tayo po yung mga sa aming presensya. Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoong Isus, para pumuli ang basa po sa amin, kumaharap po sa inyo, upang magpuri, ilalagay sa salita, at gawin ang iyong kalooban. Panginoon, nagpapasalamat kami sa buhay, kalakasan ng binibigay. Salamat Panginoon sa lahat ng bagay na ginagawa sa amin. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito. Umuli kami yung tinawad upang makasama ka Panginoon sa umaga ito. I-bless na po Panginoon ang lahat ng aming gagawin. Sa mga umaawit at butot, pagpalahin po sila. Dalangin po namin na mga talent ay maibigay magamit para sa iyong gawain Panginoon. I-bless rin po Panginoon ng pastor sa mga gagamitin sa pagbahay ng salita. Dalayan po namin ang boldness, Panginoon, sa lahat ng mga sasabihin at tungkol sa pagpapahayag ng mga salita at maintindihan kung ano-ano ang bawat isa at ang pinamahalaga paggamit namin ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, sa aming mga kasama, dalangin namin ang patuloy na pag-iingin sa bawat isa na dadalhin niyo pa po sila, Panginoon, ng mga isapigtas sa lugar na ito. Hindi lumalapit kami sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa bawat pagkakasala na aming nagagawa. Upang maging kalapot-lapot kami, Panginoon, sa paglalap sa iyo sa umaga ito. Gayun din, ay sinasaway namin ang mungguan ng kaaway na ito ba magagawa. Bugos, papuri, pasasalamat para sa iyo lamang ibibigay, Panginoon Jesus. Gayun din, nagpapasalamat kami, Lord, sa lahat ng bagay sa aming makasama. Patuloy na maibigay namin ang aming puso sa pagsamba mula sa pag-awit, pag-aaral ng salita. Maraming salamat ka, Panginoon, kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Pasalamat sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll just look at you, Lord. I just want to praise you, Lord. Thank you, Lord. I just want to praise you, Lord. Oh
with a song of praise, with an expression of thanksgiving and praise. You Lord, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. 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 With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll make my way. Thank you, Lord. I want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. God is good. And all the time, God is good. God is good. All the time, He put a song in His heart. God is good. All the time, into the darkness. It's like God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song in the heart of my life. All the time. In the dark. Thank you.
Yun ay Panginoon sa lahat ng aming problema. Gagawa ka ng way, Lord, para solve ito ang solusyon natin. God will make a way where it seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love is ready for a new day. He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where it seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. He will be my God. Hold me closely to His side. Your love is ready for a new day. He will make a way. He will make a way. But I'm going the wilderness today. We will see that desert will I see. When the will fade, but His word still remains. We will do something new today. Where there seems to be no way. We work in ways we cannot see. He will make a way. He will be my God. Hold me closely to His side. When all is right, so is new day. He will make a way. He will make a way.
day we will make our way. We will make our way. Lord, we offer our lives to you, God. Lord, I offer my life to you. Everything I can do, use it for your glory. Lord, I offer my days to you. Lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Everything I do, use it for your glory. Lord, I offer my days to you. Lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. In the past, things yet unseen, wishes and dreams that I never come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I do, use it for your glory. Lord, I offer my days to you. Take my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life.
you. Good morning po ulit. Good morning po sa ating lahat. Tuloy ng Panginoon, napaganda po ng awitan, pasasalamat. At nakita natin kung paano gumagawa pa rin sa ating mga buhay sa God will make a way. Tapos yung pinakamahalaga, yung oras natin, nandito tayo, na i-offer natin ito sa ating Panginoon. Yung ating mga buhay. Ito po yung idadako sa panalangin para po sa ating mga kabataan. Natuwagan po sila dito sa harap. Salamat po sa mga magulang na patuloy pagmamahal. Pinapakita sa kanilang mga anak. Pagdadala palagi sa ating Panginoon. Gulat po ating mga sa mga batang ito. Yes, Lord God, hallelujah. Panginoon Jesus, salamat po. Salamat sa buhay ng mga batang ito. Patuloy kami narito bilang nilang mga guardian at mga magulang na patuloy na ilalapit sa iyo at tataas sa iyo mga batang ito dahil yung assurance na binigay niyo sa amin, alam namin ito'y totoo. Na ang mga batang ito ay magiging matagumpay, magiging successful sa kanilang mga buhay, kung sila'y patuloy na lalapit at ang lakad ayon sa iyong kalooban ng Panginoon. Kaya Lord, gamitin niya muli ang bawat sakto sa amin. Gawin na maging halimbawa kami sa mga batang ito na makita nila Panginoon ang kahalagahan simula katulad ng mga gawain ito ang pagdating sa mga gawain kagaya nito at patuloy na pag-aaral ng salita, ipitit at pagkilala sa iyo bilang sariling Diyos at pinapagligtas. Thank you Lord God sa lahat ng bagay na pinagkakalaban sa kanila. Kaya hindi dinadalangin namin Lord na ikaw magbibigay sa kanila Panginoon ng kanilang mga kasama, mga kaibigan Panginoon na gagamitin mo rin naman upang lumago ang mga batang ito at sila rin gagamitin sa bawat isa kanilang mga kasama Panginoon upang maipakilala ka sa kanila din naman. Maraming salamat Lord sa biyaya ng pag-aaral na binibigay sa bawat isa, sa karunungan, ng pinagkakaloob. Tunay na Lord na ito'y kanilang mga gamit Lord sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Maraming salamat po muli, maraming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Tithes and offerings. So, tayo pinadala sa aking pagbibigay. Tayo pinadalapit sa presensya ng ating Panginoon. Magpapasalamat sa lahat ng inyong biyaya. Tayo pinadalangin. Ama, salamat. Salamat Panginoon sa maraming bagay na pinagkakalaban sa amin. Salamat Panginoon sa tiwala na binibigay. Lalo na sa mga talent at kakayahan upang ma-acquire ang mga bagay nito. Walang ibang kadahilanan, kundi dahil ikaw lamang Lord ang nagbibigay ng mga bagay nito. Panginoon, i-bless niyo ako kayo ng bawat isa upang ma-experience namin at magawa namin ang isang tungkulin para sa iyo. Ang kasiyahan sa pagbibigay at tuloy na pagpalain ng bawat salapi ng naliligo. Alam namin Lord na walang ibang kadahilanan nito, ginagawa namin ito para sa iyo lamang Lord at ikaw may taas. Panginoon, sa pangailangan din naman magiging sambayanan. Maraming salamat Panginoon sa lahat ng biyaya at pagpala yung binibigay, sa lahat ng tulong sa bawat isa. Pinabalik namin lahat ng pupuri, pagsamba sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa ating mga announcements po, Una-una, ayan, palagi po itong nababanggit eh. So, kung meron po tayong mga gustong sabihin, kasi minsan mahirap po talaga eh. Na kung meron tayong mga gustong sabihin, mas mahalaga po na, lalo-lalo na no, sa aayos ng ating gawain dito sa church. Kung meron mga suggestion, prayer request at mga concern, pwede niyo po yan i-email yung ating patersoevangelical.church@gmail.com. Yan po yung ating email at yung ating Facebook page po, yung PEC Paterso Evangelical Church. At yung ating group, yung PEC of Pogi ay magaganda. So, yan po. And meron tayo mga kapatid na mag-birthday. Babatiin po natin sila. January 11 to 17. Buwate mo na listahan. So, una po sa ating listahan. January 11, nandiyan po siya, si Ray Gamboa. Birthday na niya. January 14, Shona Ponce. January 14 ulit si Gina Laguna. January 14 si James Gamboa. January 15, Jasmine Ponce. January 15, Tristan Bernardo. Yan po, sabi po nila na sa muli, happy birthday. Talagang sabi na simula ng taon, napakarami yung pinagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng birthday at karawan na binibigay sa bawat isa. Ibig sabihin, tayo sila yung pinagpapala palagi.
Hindi lang sa araw-araw, buko sa buong taon na binibigay sa akin ng mga buhay. So, may tanong po ako sa inyo ngayong umaga. Mahalaga po ba ang oras? Yan. So, ito yung nahanap ko ito kagabi eh. Kapag po kasi sabi nga po, kapag yung oras daw, sabi din sa kanta, ang oras kapag hinayaan lumipas. So, mahirap pong balikan. Mahirap pong balikan yung oras. At sabi nga, kapag masaya ka, ano yung oras? Ano napapansin sa oras kapag masaya ka? Ang bilis. Kapag naman nalulungkot ka, mabagal at medyo nakakatakot nga daw eh, no? Kapag malungkot ka tapos yung oras, parang yung nakakatakot doon kapag baka meron ka maisip na hindi maganda. Kapag mabagal naman, ayun yung ano, so sabi nga, kapag mabagal yung naiinip ka eh, yun, naiinip ka. Bored, sabi nga, bored ka. So feeling mo sa oras napakatagal. Pero sabi nga, yung oras hindi daw yung nade-determine. Nade-determine daw ito sa pamamagitan ng kung ano po yung ating nararamdaman. Hindi daw po yung oras is nagbabago, because oras pa rin siya. So ngayong umaga po ba? Yan. Nagmamadali po ba tayo? Yan, hindi no? So, nagmamadali tayo dahil baka tayo mali. Yan, yung pinakamahalaga doon eh. Sabi ko, ito, narinig ko ito last Monday sa aming graduation ceremony. Kadalasan daw yung tao ang naghahabol sa oras. Di ba po? Lagi tayo nagmamadali, inahabol natin mas baka mali tayo sa mga kausap natin ganito o sa mga appointment natin. Bakit daw hindi natin isipin ngayon na yung oras naman maghabol sa atin? Okay, paano yun? Yung kapag meron po tayong appointment o kausap regarding siguro sa oras is yung tayo naman yung mauna. Ibig sabihin, hindi tayo nagmamadali. Tayo yung mauna sa oras. Bawa po, sinabi, 9, yung ating worship service. So dati hinahabol natin, baka malit ako, ganyan. Pero ngayon, tayo po yung mauna sa oras. So napaganda po, no? Kung gagawin po natin ito, no? Simulan natin ngayon na kung 9 ang ating usapan, before 9, dapat nandito na tayo. Ibig sabihin, hindi tayo nagmamadali. Pwede po ba yun? Uy, mahina pastor. Pwede po yan. Kaya po natin yan. Although mahirap, sabihin natin na mahirap, pero kakayanin natin sa tulong ng Panginoon. Yan. So, isa pa pala akong tanong. Ito, mahalaga ito eh. Napakahalaga. Kung bibigyan ka ng 6 na milyon, 10 milyon, sa oras na to, tatanggapin mo ba? Tatanggapin. Siyempre, 6 na milyon, 10 milyon, hindi transferable as in sa'yo lang talaga. Pero, mamamatay ka na bukas. Sino ba tatanggap? Hindi po transferable Hindi transferable. So, ngayon isipin natin, ano yung mahalaga? Yung pera o yung buhay? Buhay na po? Hindi ba? Oo nga. Kahit gaano, kahit gaano pa, kalaki, yung ibibigay sa'yo, kumpara sa buhay mo, hindi mo ipagpapalit yung buhay mo. Dahil napakahalaga nito at napakahalaga din ito sa ating Panginoon. Kaya yung oras natin, yung buhay natin, kung ibibigay natin sa Kanya, sigurado mas magiging maayos at maganda ang lahat. Ano mang problema pinagdaraanan, sabi nga, napakabilis ng oras. Parang kailan na nag-celebrate tayo ng Christmas party eh. Kung titignan natin, parang malapit na rin, mag-isang buwan na. Mag-isang buwan na. Natatapos yung Pasko, natapos yung bagong taon. Ngayon, magkakalahati na ulit yung January. Baka mamaya, Pasko na ulit, hindi natin napapansin. So, ganun kabilis. At yung buhay natin napakahalaga. Kaya sabi nga, no, gamitin natin ito sa paglilingkod sa Panginoon, sa mga magagandang bagay. At magagandang bagay yung magandang isipin. Dahil sabi nga, kung nasaan yung puso mo, doon ka masaya. Kaya bigyan natin puso sa ating Panginoon, bigyan natin ang buhay natin sa Kanya. Again, siyempre, yung oras natin. Diyo po, mahalaga na narito tayo, nag-aaral tayo ng Kanyang salita. Mahalaga na binibigay natin at meron tayong pagkakataon palagi na lumapit sa Kanya.
Sabi nga, hindi natin alam ang oras. Wala nakakaalam ng oras. Kasi napakarami yung lumalabas ng prediction. Sino po yung mga nakakaalam ng mga prediction? Yung asawa ko na nanonood kagabi ng mga prediction. Hindi ko sa mga balita po kasi. Nakita po namin kagabi sa Jessica Soro, no? Sa Jessica Soro. So, maraming prediction. Huwag po tayo matakot. Kasi po, parang nakakatakot yung mga prediction po sa atin. Po. Pero sabi nga, huwag tayo maniniwala doon. Kasi sabi nga, meron daw isang bata eh. Sabi niya, pre, pumunta ako sa bahay ng manghula. Kumatok ako. Kaya lang sabi niya, sino yan? Kaya umalis na ako. Hindi niya nahulaan, po. So yun nga, no? So ngayong umaga, inano po ang bawat isa na maging masigasig po tayo sa pakikinig. Mahalaga yun eh. Bigay po natin attention natin. Hindi na attention, full attention po natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At siyempre, hindi natin ito kayang tandaan ng mga ganun lang eh. Minsan nakakalimutan natin ako, marami po akong gusto sabihin, pero minsan nakakalimutan ko kahit iniisip ko, parang hinahanda ko yung mga sarili sa mga sabi ko, minsan nakakalimutan ko rin. Kaya mahalaga na kung meron tayong notes, cellphone lang yan, o sulatan, gawin po natin. At alalahanin po natin mga bagay ng bawat ating magagawin, lalo-lalo na pagpapisa sa salita ng Panginoon. Kaya welcome po na ating speaker, ang ating buting pastor, Pastor Robin Lasso, at Pastor Lasso. Good morning po. Good morning. Parang nangkot po kayo. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Magbago ka na. So pag-uusapan po natin sa umaga na ito ay tungkol po sa common sense. Tayo po, may tinatawag po tayong maraming sense. Sense of seeing, sense of hearing, sense of taste, no? Tasting. Pero sa umagang ito, ibang klaseng common sense po yung pag-uusapan natin. Kasi po napakahirap na tayo po minsan, mga mananampalataya, wala tayong maisagot doon sa mga tao na nagtatanong sa atin. Di ba? Nakaranas mo ba kayo tinanong ka, bigla kang tinanong, uy, bakit ang higpit nyo tuwing linggo talaga nagsisimba kayo? May kaugnayan ba yun sa kaligtasan nyo? Di ba? Minsan gano'n. No? Minsan gano'n. No? Kaya kumisan, parang hanggat maaari ayaw mo makihalubilo sa mga tao kasi baka matanong ka. Pero hindi eh. Tayo mga mananampalataya, dapat laging handa. No? Sabi mo nga sa katanungan, laging handa. Laging handa tayo dapat. No? Kaya ito, papasok mo tayo sa tinatawag natin common sense. Pero itong common sense kong ito, hindi lang dahil meron tayong alam, kundi dapat alam natin yung salita ng Diyos. Kasi pag binibigkas natin ang salita ng Diyos, yun ang nagkakaroon ng sense. At ito ay napupunta sa tinatawag natin common sense. Bakit po? Kasi ang common sense para sa mga mananampalataya, palagi nababatay sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya bago tayo magpatuloy, lalapit muna tayo sa ating Panginoon, hingi tayo ng sense para nakita natin bakit ba tayo nag-aaral, bakit ba tayo pumunta rito tuwing linggo. Lord, salamat. Ikaw ay isang makapangyarihan Diyos. Kung tutuusin, kahit hindi na nga kami pumunta sa church, bigay mo sa amin, lagay mo sa aming isipan, pero hindi ganun eh. Talagang pinalaga mo ang ganitong gawain kasi gusto mo po, Lord, makita namin yung kahalagahan ng pagbibigay po namin ng encouragement sa bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong mga salita ay makapangyarihan at dahil sa kapangyarihan ito ang nagbibigay sa amin, nagtutulak sa amin para namin itong pag-aralan. Sapagkat ito ang magdadala sa amin sa mas maayos at magandang klase ng pamumuhay. Kaya hayaan mo, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming pag-aaralan, maging bukas ang aming isipan, ang aming puso. Salamat po sa inyong Espiritu Santo na siyang ipapadala po niyo para mas maunawaan at maintindihan namin na magkaroon po ito ng sense sa buhay po namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So sabi po rito, itutuloy po natin yung ating series na tinatawag po natin. Sa Lucas 5:33, ganito po ang sinasabi. Lucas 5:33. Sabi po dyan, may ilan namang nagsabi kay Jesus na ganito,
Ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang mga alagad ng mga Pariseo. Subalit ang mga alagad mo'y patuloy sa pagkain at pag-inom. Bakit po ito tinitignan itong mga tinatawag po natin mga Pariseo, no? Kumisan, ito pong mahirap eh. Pag may ginagawa tayong isang bagay, may mga tao na palaging, alam niyo naman ba yung parang nag-aantay kung kailan tayo magkakamali? Nakaranas mo ba kayo ng gano'n? Parang inaabangan nila kung kailan tayo magkakamali. Kasi tayo po mananampalataya, malaki po ang respeto sa atin ng mga tao. Kaya kung pagkasano, tinitignan nila, pinag-aaralan natin kung paano tayo gumawa, kung paano tayo kumilos, kung paano tayo gumawa ng maraming bagay. At maraming mga tao na yung standard ng buhay nila, gusto nila maging standard din natin. Kagaya nitong mga tumutulig siya sa ating Panginoon. No? Malimit mag-ayuno. No? Alam niyo po, isa sa dapat ginagawa po natin dito sa church is yung pag-aayuno. Siguro itong taon na ito, pag-aaralan po natin yung tungkol sa pag-aayuno. Kasi malaking advantage po ito para sa atin. Hindi po, kasi yung iba kaya nag-aayuno para daw sumeksi. Hindi yun. Ang purpose ng pag-aayuno para lalo tayong makalapit kay Lord. Lalo natin maintindihan kanyang mga salita. Subukan po ninyo, iiano ko lang po kayo, subukan po ninyo. Nag-uumpisa naman ang service natin eh. Dapat nga na, tama yung sabi ni Chris, ano? Kaya nag-uumpisa tayo, 9:15, 9:20. Subukan ninyo na tuwing linggo, huwag muna kayong kumain, pumunta pa kayo sa church, mag-aral tayo ng salita, tingnan niyo po kung anong resulta rito, compare nyo sa kumain ka bago ka pumunta rito. Again, hindi po ito isang tinatawag natin rules and regulation para tayo ay mapuspos ng Espiritu Santo. Hindi po. Dapat po, galing po ito sa ating puso na willing tayong matuto. Willing tayong maunawaan at maintindihan ng kanyang salita. At ang isang paraan po para makita natin ito, makita mo natin itong mga bagay na ito, ay gawin natin. At pag-aralan po natin itong mga bagay na ito. Siguro sa ko lang, ko lang siguro kay Don, okay lang ba sa isa, susunod dito yung maging topic mo, yung tungkol sa fasting. Kasi maganda po yan. Hindi lang po yan para sumeksi ka o maging macho ka, mawala ang tiyan mo. Hindi po yun. Ang purpose po niyan, para lalo tayong makalapit, para lalo natin mabigyan ng pansin ng kahalagahan ng paglapit natin sa ating Panginoon. Kasi kung ano yung ginagawa ng Lord, dapat ginagawa po natin. Ano po bang ginawa niya sa Matthew 4? Di ba nag-fasting siya? At siya ay punong-puno ng Espiritu. Bagamat tumisa, nakakatakot po. Kasi kung kailan tayo mahina, ang kalaban doon umaatake. Kaya lang, kapag tayo mahina, mas nagiging dependent tayo sa ating Panginoon. No? Maraming tao tatanungin ang ating mga ginagawa. Lalo na piling nila, sila ang nasa tama. Kagaya ngayon, itong January, panahon ng paglalakad sa Quiapo, mag-uumpisa na yan, maglakad sa Quiapo. No, naghahanda na. Kasi may mga kaibigan ko ako na kumisan, nag-aano pa na, nagsusulisit pa sa akin na sinabi, baka hindi na ako nag-aano, sabi ko sa kanila, ayoko, nasabi ko nga, sabihin mo na lang ganito, huwag mo sasabihin sa akin nagsusulisit ka para doon sa yung inilalako ninyo tuwing January. Sabihin mo na lang sa akin na bibigyan kita dahil natutuwa ako sa iyo, hindi dahil sa ginagawa ko. Tulong lang para ikaw, kasi may sakit po yung sinasabi ko dito. Actually, nagdadialysis po siya. No, nagdadialysis siya. Sabi ko, gamitin mo ito para sa iyo, hindi para kung saan. No, gamitin mo. So, tayo po, makaka-encounter tayo ng iba-ibang sitwasyon. Maraming mga tao tatanungin yung faith na meron tayo. No? Kaya naman sinagot niya yung katanungan nila, to which pwede din natin batayan ng pagsagot.
Dapat kasi, tingnan natin, paano ba sumasagot si Lord pag may tumutulig sa kanya? Paano natin naharapin? Kasi sa ayaw sa gusto natin, yung pananampalataya na meron tayo, tutulig sa tayo. Yung mga dati mong kaibigan na kasama mo, yung kasama mo sa trabaho, kasama mo sa eskwela, marami, no? Maraming mga bagay tutulig sa tayo. Tingnan natin kung paano sumagot ang ating Panginoon. Letter A, sinagot ng ating Panginoon na ang lahat ng bagay merong perfect time. Merong timing. Lucas 5:34. Sumagot si Jesus, hinayaan ba ninyong hindi kumain ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking kasal? Di ba hindi? Totoo naman po ito. Tama ba? Pag may kainan mo ba, ko lang, nakaranas mo ba kayo umating kayo ng kasalan tapos walang pagkain, then fasting po tayo ngayon ha? Ko lang, may nabalitan mo ba kayo ng gano'n? Walang pagkain. Bakit? Fasting kami. Sabi ko, okay Okay kung mayroong gano'n, di, ang laki ng baka marami na magpapakasal. Pagka gano'n, kasi yung iba problema magpapakasal, magastos daw. Yung iba ayaw na magpakasal kasi magastos daw. Pero dahil dito, nung sinasabi nutukoy dito, ang ibig ba sabihin, kapag may araw ng kainan, walang kainan, so sinagot sila ng ating Panginoon, merong timing ang lahat ng bagay. Kaya nga dyan pumapasok kayo, pwedeng gamitin ng utak o mag-ask sa Lord, ano ang dapat natin gawin o ipaliwanag sa bawat sitwasyon. No? Paano yun? Kung isa kasi tinatawag po natin common sense. Parang ganito. Alam mong linggo. Tatanungin mo pa ba yung sarili mo, magsisimba ba ako ngayon o hindi? Ang tanong mo dyan, kailangan pa ba i-memorize yan? Linggo. So dapat pumunta ka talaga. Hindi mo na kailangan mag-isip na, teka, baka mamaya, okay naman siguro, huwag na muna akong pumunta linggo, sa susunod na linggo na lang. Parang okay naman. Tapos sasabihin mo pa, meron namang online eh. Okay din naman, lalo na kung nahihirapan ka. Of course, hindi ko po inaalala. Of course, may mga tinatawag na exemption. May sakit ka ba, pupunta ka pa rito? Diba? Alam mo, may sakit ka, pupunta ka rito, tapos makikita ka na, gaganyan-ganyan ka. Baka mamaya yung focus po nasa iyo na lang. Tama ba? Ang tawag dyan, common sense. Kailangan gagamitin din po natin kasi binigyan tayo ng Lord ng isip para gamitin po natin. Pero dapat sa tama. Ganyan. Alam mo, pagkaligo, 9 ang service. Nagpuyat ka hanggang alas 4 ng madaling araw. Baka magising ka kaya, baka kapunta kaya rito ng 9. Baka 11 ka na makapunta. Tama yun. Nagbibinediction na tayo. Sakto ba ang dating mo? So, ibig sabihin, kailangan gamitin din natin yung karunungan na binigay sa atin ng Diyos. Kasi binibigyan naman tayo ng kung paano natin sasagutin ang maraming bagay. Bawa niyaya ka. Matatapat yung gawain sa pagyaya sa iyo. Yung pagyaya naman sa iyo, ewan ko lang kung paano niyo po sasabihan na to. Yung pagyaya sa iyo, magsuswimming kayo. Tapos may kata, gusto kong mag-swimming. Tapos natatapat ng linggo, anong gagawin mo ngayon? Again, binigyan tayo ng Lord kung ano yung priority natin sa buhay. Binigyan tayo ng Lord ng kaisipan, sino ang uunahin mo? Mahirap, Tapos sasabihin sa iyo ng nagaya sa iyo, minsan lang naman, hindi ka ba maka-absent? Ano kaya sabihin mo? Oo nga, sasama na lang ako sa iyo. So, nawala na yung kinatawag natin, lagi natin sinasabi na, seek ye first the kingdom of God. Nawala na yung essence sa gano'n. Anong gagawin yung iba? Kaya nga kung isa, ayaw ko na magbasa ng Bible kasi ang daming tinuturo na parang inaano ko na huwag kong gawin itong mga bagay na ito. No.
dapat piliin natin talagang sumunod. At makakatulong din po sa atin itong mga bagay na ito. Ito palagi kong sinasabi maski sa bahay ko. Kapag ginawa mo ang isang bagay na hindi tama, at ginawa mo palagi ito, nagiging tama na ito sa pakiramdam. Magkakaroon ng tinatawag na president, makakasanayan na natin. At magugulat ka na lang, parang sa'yo, parang ang dali-dali, para sa akin, parang ang dali-dali na gawin itong bagay na ito. Pero okay, pwede tayong magtanong kay Lord. Kaya ako gusto ko po si Haring David eh. Si Haring kasi palaging, kapag may ginagawa siya, pag binasa po niya sa Old Testament, palaging nakalagay doon, He inquired the Lord. Palaging tinatanong niya si Lord kung anong gagawin niya. Kasi kapag hindi ka nagtanong, ang tendency, bagsak ka. Bagsak ka. Tingnan niyo po yung nangyari sa kanya kay Bathsheba. Hindi siya nag-inquire kay Lord. Ano nangyari? Bagsak siya. Bagsak siya. Bagsak siya. Dire-diretso. Kasi pag nagkamali ka sa isang bagay na hindi mo na i-confess, hindi mo na hihingi ng tawad kay Lord, hindi mo i-inquire kay Lord, may domino effect yan. May domino effect yan. Sigurado yung isang kasalanan, madadagdagan pa ng isang kasalanan. Pero salamat dahil ang kanyang salita, palagi nagbibigay ng tamang sagot, ng tamang oras. No? Kasi kagaya nung, may pinuntahan ako na isang, patay na naman, palagi ako napapunta sa patay. Na kasama ko yung mga nakabatch ko, hindi ako nagsalita. Yung pare, ang nagsalita. Nung nagsasalita siya, sabi nung, kasama ko yata si Mac nun eh. Kasama ko si Mac. Alam niyo po, pag meron kayong patay na pumunta, sabi niya, madaling hatakin po si Mac. Kaya po siya, nasa likod po siya. No? Si Mac Ponce. Si Boss Mac ng tawag nila. Ipinuntahan kami. Nagulat ako sinabi nung, hindi ko po alam kung ano po sa inyo ito, pero kailangan sabihin ko po ito. Sinabi nung nagsasalita, ipanalangin po natin si para ang kanyang kaluluwa ay tumaas, umalis po doon sa tinatawag po natin purgatorio. Talagang sinabi niya yung word na purgatorio. Yangat natin siya, mag-aisa po tayo, manalangin po tayo. Kasi sinasabi natin, marami na nagsabi doon na parang nag-i-amen. Ako hindi ko alam kung anong gagawin ko, dahil mga nandun lang ako, nakatayo ng kalimak nun, Ewan ko lang, amen ka ba? Hindi ko alam kung nag-amen siya, So, sumandalit sa akin, hindi ako pwedeng umangal doon, hindi ako pwedeng magsalita, hindi ko pwedeng tulig sa inyo. Merong tamang oras para sa lahat ng bagay. Kaya naman ito niligsan ating Panginoon, nasa oras siya para sagutin yung mga tanong. Kasi siya mismo tinanong, alam niyo po, ito po maganda yun. Tayo mananampalataya po, antayin natin na sila ang magtanong sa atin. Huwag natin iyan yung alam natin. May tendency kasi kapag inuna mo, wala siyang sinasabi siya, sila mo, pinaliwanag mo isang bagay, may tendency magagalit sa'yo. Sabihin magagalit sa'yo. Naranasan ko na po yun. Masyadong, apribida. Masyadong, hindi na ako makakaano ito, makakatambling. May tali na po yung Nung sa mga nagsabi, yung bawat pagpapaliwanag namin sa mga tao, kailangan gamitin din po natin yung tinatawag po natin common sense. Ano yung common sense? Isipin mo, tama ba yung sasabihin mo sa mga oras na ito? Parang tayo ngayon, sinasabi ko po sa inyo, hindi ko pwedeng sabihin ko basta-basta sa labas yung pinag-uusapan natin dito. Bakit? Baka marami magalit sa akin. Pero lang kung nagkakaisa tayo lahat, nagkakaan tayo. Pero hindi eh. Bakit? Gusto nga natin i-win yung mga tao sa labas. Kaya lang,
Pag kinontra natin yung ginagawa nila kaagad-agad, magagalit sila sa atin. Ang tawag mo doon, dapat meron tayong timing kung kailan natin sasabihin ang isang bagay. Kagaya nun sa akin, may nagtanong. At least hindi sa akong nag-umpisa sa kanya. Siya ang nagtanong. Pag tinanong, siyempre dapat handa rin tayo kung paano natin sasagutin. Kagaya sa akin man, sinabi niya, kailangan silang kumain dahil kasama nila yung ikakasal. So may timing. Hindi mo pwedeng bara-bara. At yung message mo para sa kasal, hindi pwedeng message mo rin dito sa patay. Hindi ganoon. May timing ang lahat ng sinasabi. Tayo rin. Kagaya niya, hindi ko po alam kung kasi sinabihan ako nung kailan lang, ako daw yung magsasalita sa munisipyo bukas. Pero, nagbago na naman. Hindi naman daw ako yung isa. Si Pastor Jun. Si Pastor Jun ang magsasalita. Hindi ko alam kung ako ba talaga ako siya. Kasi Bible month po ngayong January. Pag January, sineselebrate po natin ang Bible month. So, sumunod sabi, sino ang gayahin natin? Palaging nasa timing ang kanyang pagsasabi. Kaya sabi sa Lucas 5:35, darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikinasal at saka sila mag-aayunan. So, merong tamang oras. Hindi mo pwede, hindi ko lang alam kay Ma'am Tinay. Kung pwede ba yung basta ka na lang bumanga doon sa mga estudyante mo. Kailangan magsisikay sa inyong mga kasalanan. Ibigay niyo yung buhay yung kay Kristo para sigurado papasa kayo sa exam. Ano ba yun? Siyempre nga tayo, di ba? Hindi mo basta ibibigay dahil lang ang subject mo yung math. Tapos binigay mo, nagpatanggap ka. Baka tanungin ka nung DepEd. Baka tanungin ka, bakit yan ang tinuturo mo, math, tapos tinuro mo, pati pinatanggap mo. May timing ang bawat mga sinasabi. Okay? Kaya nga may time na kailangan seryoso ka, may time na pwede naman yung magkaroon ng sense of humor. Kaya lang, ang tawag ganun, dapat perfect ang timing. Merong timing. Pangalawa, dapat, pag meron daw common sense, meron daw tayong explanation na maliwanag. Lucas 5:36, ano sabi niya? Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinhaga. Walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag gano'n ang ginawa, masasayang ang bagong damit at ang tagping mula rito ay hindi naman babagay sa damit na luma. Practically, di ka pipiraso ng bagong damit para ilagay sa lumang damit. Tama ba? Yung bagong damit, pwede kang pumunta sa luma na gugupitin. Ewan ko na, nauso yung Ewan ko lang kung naranasan ito nito. Pag nabutas yung maong mo, di ba, pupunit ka na sa ibang maong. Inilalagay sa yun ang uso doon. Baka bata ka to, hindi pa gano'n siguro yun. Noong uso yun, meron pa yung mga patches ng mga ilalagay doon sa pantalon. Hindi ko alam kung ano yun. Pero noon, ginagawa yun. Pero hindi ka kumukuha, hindi ka gugupit doon sa bagong pantalon para ilagay sa luma. Usually, yung bago, kukuha ka doon sa luma, gugupit ka, yun ang itatagpi mo. So, yun po yung sinasabi na sa bawat bagay, meron tayong explanation. Sa bawat bagay, meron tayong mga bagay na dapat alam po natin. Tingnan niyo po yun sa Mateo 5:27-20. Tingnan po natin. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinong tumingin sa ibang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng yun sa kanyang puso. Kung titignan po natin, baka sabihin ng iba, ewan ko lang ako, again, kung may encounter po kayo, ang tingin na dyan sa verse na yan, parang sobrang lupit naman ni Lord. Bakit? Tumingin ka lang. Nagkasala ka na nangangalunya. Kasi sa lumang tipan, pamartangan ka lang, kakasuhan ka lang ng pangangalunya kung meron talagang physical na nangyari. Pero pagdating sa New Testament, sinabi ng Panginoon, itong bagay na ito, bakit kaya? Bakit kaya? Alam niyo po, makikita po ninyo, hindi po
mabagsik si Lord. Gusto ni Lord na huwag tayong tumuloy sa pagkakamali, sa pagkakasala. Ito po yung sinasabi ko, prevention is better than cure. So kung iniingatan natin yung mata natin sa pagtingin sa maraming bagay, makakaiwas tayo sa pangangalo niya. Sa totoo lang, lalo na po, iano ko na po, karamihan sa lalaki. Kasama po ako doon. Tayong mga lalaki. Pag napatingin tayo sa isang bagay na medyo nakakaano sa atin, nakunsan biglang naglalaro yung isip natin. Pero salamat, sinasabi nga ng Panginoon, huwag ka nang tumingin. No? Sa ibang bagay, ano ba tawag nila doon sa kabayo? Dapat meron kang tapahoho. Para nakatingin ka lang doon sa asawa ko. Pero hirap naman nun, no? Kung literal yun, no? Pag naglakad ka, diretso ko lang na gano'n, no? Mahirap naman po yun. Pero again, paano mo sasabihin ito doon sa mga tao na ang tingin nila, hindi mo naman ako nagkakasala kasi wala pa namang nangyayari na physically na pangangalo niya. Eh kaso sinabi na ito ng ating Panginoon. Bakit kaya? Kasi gusto ng Lord, sa simula pa lang yung utak natin, masaturate na para sa kanyang salita. Gusto na natin Panginoon, ingatan natin yung mata natin. Ito yung pinagsisimulan ng pagkakasala eh. O huwag na yung pangangalo niya, di ba? Ito eh. Kaya nga sabi, ko lang napanood niyo yung minsan, may napanood ako sa YouTube eh. Sabi niya gano'n, alam niyo ba, mahirap maging tambay. Pag nakatambay ka, lahat ng mga tao, yung walang ginagawa, sisiraan mo lahat yan. No? Tapos pagdating ng ng agahan, natong ka, natambay ka. Uuwi ka ng mga bandang alas 12, kakain ka. No? Tapos, matutulog ka, hindi, pupunta mo na doon sa labas. Magtatambay na naman, huwag gagawin mo. Sinisiraan na naman lahat ng dadaan. Ang tawag nga po namin dito, scanner. Scanner, lahat ng dumaan, may napupunan, may nakikitang mali. No? Kaya again, gusto na natin Panginoon, ingatan natin yung mata natin. No? Ibig bang sabihin, sobrang bagsik ni Lord? No, hindi siya magbagsik. Gusto ni Lord, gamitin natin yung mata natin ng tama. Saan? Magbasa ka ng Bible. Magbasa ka ng mga libro na makakatulong sa iyo. Tumingin ka sa mga bagay na i-guide mo yung mga tao sa tama. So, ibig sabihin, mayroong bagay na dapat nakita natin na mayroong parang practical na bagay na sinasabi ang salita ng Diyos. Tingnan nyo, no? Kung hindi tayo mag-iingat yung mata natin kung saan na tayo tumitingin, delikado. Kaya kapag yung sinasabi ko, garbage in, garbage out. Ang tanong, ano ang binabasa mo kapag mga wala ka rito sa simbahan? Sana hindi ka nagbabasa ng tik-tik, ng abante, yung mga nandiyan nakikita natin. At sana hindi ka na nanonood ng mga bagay na kung pwedeng bago ng isipan mo. Kaya again, meron tayong meron tayong pangsala yung salita ng Diyos eh. Ilan mo ngayon sa YouTube o kaya sa cellphone. Titignan na, biglang may papasok na kung di mo naman yun, biglang may lumabas na babae. Sa lalaki, biglang may lumabas, anong gagawin mo? Teka, sandali lang ganito eh. Ganun bang gagawin natin? Alisin mo na kagad. No? Alisin mo na kagad. Yun ang problema kung isang parang ini-entertain natin, huwag na. Huwag na. Huwag na natin entertain. So makikita natin, yung common sense na sinasabi, binibigyan ng Lord sa atin, gamitin natin ng maayos. No? Gamitin natin ng maayos. Una, merong timing, merong explanation. Pangatlo, may tinatawag tayong practicality. Ayan. Wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisilyang balat. Kapag gano'n ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang lumang sisilyan, matatapon ng alak at masisira ang sisilyan. Alam niyo ba, may mga tao na sinasabi pala, wala kung na-encounter din kayo ng ganyan. May mga tao na ginajustify, tingnan mo, sa Bible nga, may sinasabi na pwedeng uminom ng alak. So, parang ganyan dyan, tingnan mo, yan may sumuan na yan. Gusto ng Lord, ingatan yung alak. No!
Hindi yung alam ang sinasabi niya, kundi yung talagang dahilan kung bakit hindi ingatan natin yung maraming bagay, yung bagay na makabuluhan, ingatan natin, ilalagay natin sa tamang lalagyan. Kasi kung alam ang sinasabi dyan ng ating Panginoon, di sana hindi na sinasabi ng mga salita na Diyos tungkol sa huwag tayong maglalasing. Tingnan mo lang sa Kawikaan 23:19-21. Ano sabi niya? Kawikaan. Ayan. Anak, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. Okay, tingnan nyo ha. Sinasabi naman na salita ng Diyos, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. So, ibig sabihin, gusto ng Lord, gamitin natin yung utak natin. Hindi tayo masainan ng Lord na, ayan, bahala ka yan. Hindi. Kaya mabinigyan tayo ng utak para gamitin natin. Anong sabi? Verse 20. Huwag kang makisama sa mga ano? So, alam mo na. Alam na this. Pag meron kang kaibigan na palagi kang niyayaya sa inuman, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Minsan lang naman. Minsan lang naman. Ang tanong, gaano madalas ang minsan? At hindi lang pala lasing mo. Ano sabi dyan? At sa masiba sa sakit, ano? Masiba sa pagkain. No? Dapat daw maging matalino tayo. Kapag tayo pala umiiwas din sa mga lasinggo at masiba sa pagkain, ang tawag sa atin, matalino. Base ka lang, at pag-isipan mo mabuti ang iyong buhay. Makakapag-isip ka ba ng maayos kung ikaw ay nakainom? Ewan ko lang, may nakainom. Kasi, ewan ko lang ha, hindi ko alam kung gaano doon. Meron po akong kasing kakilala, kasama doon, writer siya. Sabi ko, bakit kailangan ba mo magsulat umiinom ka? Ewan ko kung gaano naman katotoo yun. Pero palagi kong hindi eh. Sabi niya, pag nakainom daw siya, ang dami rin yung nagiging naiisip na magaganda. Sabi ko, bakit tayo nangyari yun? Lasing ka, nakainom ka, gumaga, at may kasama pang sigarilyo yun. Sabi niya, dami ko naninigarilyo ko, nakikita ko, dami pumapasok sa utak ko. Sabi, pag pinabasa mo ito sa kanila, baka magalit pa sa iyo, baka mali yung Bible. Tingnan niyo po, verse 21. Pagkat sila'y masasadyak sa kahirapan. Alam niyo ba na maraming tao na maraming pera nasadyak sa kahirapan dahil manginginom at naging masiba sa pagkain? Bakit? Unang-una, mapapabayaan yung trabaho mo. Mawawala ka sa wisyo eh. Ano pa? Mawawala ka na sa mga bagay na tamang kaisipan. Ilang beses naman tayo nakarinig? Ang bait naman yan. Mabait yung tao yan. O bakit binugbog niya yung asawa niya? Nakainom kasi. Karamihan na pinagsisimula ng away, nakainom. Kung pansinin po ninyo, marami tayong mapapanood sa TV, makikita natin, nag-away. Magkainuman sila nag-away. Bakit? Nagkainitan. Meron ka ng sama ng loob. Lumakas ang loob dahil nakainom. Nasabi. Nasa away. Pagkat sila'y masasadyak sa kahirapan, maraming tao na uubos ang kanilang mga pera sa lapi, nagkasakit. Maraming tao na yan. Pumunta na lang kayo sa NTTI. Marami doon nagkasakit dahil sa sobrang pag-iinom at pagsisigarilyo. Nagkasakit. Kaya tamang sinasabi ng Bible eh, pagkat sila'y masasadyak sa kahirapan. Bakit ka masasadyak? Unang-una, hindi ka na makapagtrabaho ng maayos. So kung hindi ka na makapagtrabaho ng maayos, kukunin ka pa ng kumpanya. Papalitan ka na, maghahanap ng mas maaasahan nila. Nagkasakit ka dahil sa kakainom, kakasigarilyo. So ano mangyayari sa'yo? Masasadyak ka ba sa kahirapan? Masasadyak ka. At ito pa, masakit. Darating yung panahon magdadamig ng basahan. Marami tayong nakita. Huwag na tayo lumayo. Dito lang sa Pateros. Isang lalaki na di ko alam mo, kilala naman ninyo eh. Dati nag-aaral pa lang ng
nag-aaral pa lang ng college, nakasasakyan na. Pwede mo ganun siya kaganda yung takbo ng buhay niya. Ngayon, pag nakita mo siya, nasadlak sa kahirapan. Minsan natutulog sa tricycle ka lang. Wala na yung bahay nila. Wala na yung ilupan na. Nagalit ka rin yung magulang niya sa kanya, pinabayaan na siya. Makalungkot. Nagsimula sa pagsisimula ng kung anong bagay yung ginagawa. Kaya tama yung sinasabi ng Bible eh. Tama yung sinasabi ng Bible na talagang kapag hindi mo ginamit yung common sense mo para maayos mo magkaroon ng magandang buhay, mapapahamak ka. At syempre yung common sense sa'yo, magandang common sense sa'yo, yung sense na gaya na sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya tinutong pa sa Ephesians 5:18. Huwag kayong maglalasing. Marami nagsasabi, hindi naman ako naglalasing, nagiinom lang ako. Ayun ko lang, naka-encounter na kayo ng ganyan. Hindi naman ako lasing. Nakainom lang. Tapos pag tinanong mo ng maraming bagay, ang labong kausap. Ang labong kausap. Pero hindi siya lasing ha. Nakainom lang. At, sad to say, hindi ko pa naman pula lahatin. Pero marami. Marami sa mga kasama tayo, Pilipino. Hindi umihinto hanggang hindi nahihilog. Marami. Hindi umihinto hanggang walang nararamdaman. At nakakalungkot kung isa, di pa nagtitira ng pag-uwi. Paano kung hindi nagtitira ng pag-uwi? Gumagapang talaga. Kaya nga marami kong sinasabi ko, bisa nakatanong ko. Sabi nila, bawal daw mag-drive ang nakainom. Tama ba? Di ba batas yun? Pero kukulat naman ako, bakit dun sa mga beer house, merong parking space para sa mga sasakyan? So parang i-encourage mo rin yung mag-iinom, mag-park ka rito, tapos sa alis ka, nakainom ka, may sasakyan ka. Parang, mag-isipin mo, common sense, bakit ka pa kailangan mag-drive kung ikaw ay nakainom? Again, maraming ratio na maraming nagidisgrasya sa pagdadrive dahil nakatulog, dahil nakainom. Buti na naman po ako, hindi eh. Kasi meron ko silang taxi driver nun. Mukhang kuyat, mukhang inano pa. Muntik na kami mabangga doon sa C5 nung isang malaking truck. Gawin ginising ko, bro, mukhang nakatulog kayo. Mga ako eh. Pingas-pingas na gano'n. Kasi medyo may hangover pa po ako eh. Pingas-pingas na gano'n. Muntik na! Sabi ko bro, dapat pinapahinga mo yun. Sabi niya sa akin, opo. Pagkahatid ko po sa inyo, magpapahinga po muna ako. Sawahan mo sa ihatid naman ako, yung taxi driver. Hindi ko lang po alam na nangyari sa kanya paghatid niya sa akin. Kasi pupungas-pungas eh. No? Yan yung kasunod. Sapagkat sisirain lamang yan ang inyong buhay. Kaya palang tawag dito sa mga bagay nito, meron siyang sin tax. Pero mo, para makakainom ka nito mga bagay na ito, binayaran mo yung pagkakamali, pagkakasala. Sin tax eh. No? Ano sinabi? Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. So kung hindi tayo puspos ng Espiritu ng Diyos, anong Espiritu kaya ang nakapuspos sa atin? Hindi mo pwedeng mapuspos ka ng Espiritu ng alak na mapupuspos ka rin ng Espiritu sa atin. Hindi mo pwedeng magsama po yun. No, kasi meron iba nagsasabi, hindi. Palig yung Espiritu ng Diyos na iba, lumalakas ang loob niya. Lumalakas ang loob saan? Kasi tayo, di ba, tayong mga mananampalataya, kailangan puspos tayo ng Espiritu ng Diyos para lumalakas ang loob natin magbahagi ng salita. Hindi ko alam, pag nakainom ka ng alak, kung salita pa rin ng Diyos ang sasabihin mo. Hindi ko po alam. Pero alam ko lang, tanging ang salita ng Diyos ang nagsasabi, pag puspos ka ng Espiritu Santo, magagawa mo yung mga pinapagawa ng Diyos. Gamitin natin ng tama ang utak na binigay ng Lord sa atin. Piliin natin. Kasi palaging ang decision making, it's a matter of choice. Anong pipiliin mo? Susunod ka ba kay Lord? O hindi ka susunod?
Lagi natin tanongin si Lord sa mga na-action natin. If matutuwa ba siya kung gagawin natin ang isang bagay na iniisip natin. Bago natin gawin isang bagay, tanong natin, Lord, matutuwa ka ba rito kapag ginawa ko ito? Lord, kapag ginawa ko ba ito, may ano pang benepisyo ang makukuha ko pag ginawa ko ito? At kapag ako naniniwala po, ako nasasagot si Lord pagka tama yung heart natin. Hindi mo pwedeng hindi sumunod si Lord. Ayaw na Lord na mapahamak tayo. Palagi yung sasabihin ito, mga tatay, manalay na nandito. Pag gusto ba ng anak mo maging maayos ang kanilang buhay, nagtanong mo sa'yo, sasabihin mo ba yung mali? Siyempre, sabihin mo yung tama. How much more kaya si Lord? Hindi niya sabihin yung tama. Kapag alam niya na talagang gusto natin mapaluto, maayos ang buhay natin. Tanungin natin siya. Kasi si David, ganun lang ginagawa ni David, nag-i-inquire mo sa Lord. Tinatanong niya. At pansinin mo niyo, kapag hindi siya nag-inquire kay Lord, doon nagkakagulo ang kanyang buhay. Ganun po kasimple yun. Ganun po kasimple yun. Kaya sabi rito ko sa Romans 12, tingnan mo natin, dito po tayo magtapos. Ay, pwede pakibasa mo? 1, 2, 3. Tingnan mo ninyo. Sabi nga dyan, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo. Sabi, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. So, again, pwede mo natin hiningin kay Lord. Lord, alisin po ninyo yung pilit na pinapasok ng kalaban sa akin na alam ko po na mali. Paano malalaman ng tama at mali? Of course, kailangan, alam mo to, yung salita ng Diyos. Hindi mo kasi maano eh. Ang dali-dali kasi tayo, ilukuhin ng demonyo kapag hindi natin yung alam. Di ba? Ano ba ginawa ng demonyo kay Eva? Di ba? Sinabi sa kanya yung medyo malabo na pagkakain. Talaga bang sinabi ng Diyos na mamamatay ka? Ang galing. Talagang babaguhin niya yung mindset natin. Pilit na babaluktukin niya yung alam niya na tama. Kaya nga, sabi nga ni Pablo, salit hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. So, pwede lang magbago ng isip natin, walang iba kundi si Lord. Walang ibang iba. Hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. Kailangan palagi natin yung tulong ng Diyos. Kahit na anong gawin natin, kapag hindi tayo nagpatulong kay Lord, hindi natin magagawa yung tama. Kaya nga sabi dyan, upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. So, kapag ginawa natin ang kalooban ng Diyos, doon palang nagiging tama ang lahat ng bagay, lahat ng iniisip natin. So, kapag hindi tayo humingi ng tulong kay Lord, hindi natin magagawa ang kanyang kalooban. Kaya sumunod sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Yung pagpunta natin dito sa loob ng church ngayong oras, sa araw na ito, nakakating tayo dito. Kalooban ba ng Diyos? Gusto ba ng Diyos na nandito tayo? Gusto ng Diyos na nandito tayo. Gusto ng Diyos pag-aralan natin yung kanyang salita. Gusto ng Diyos pag-concentrate tayo sa ginagawa natin dito. Bakit? Kasi ito yung magdadala sa atin sa maganda at maayos na pamumuhay. No? Balikan mo mali yung wala. Kaya alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiwas, ialay ninyo ang inyong sarili bilang silang hain ng Diyos. Kaya ngayon kinakanta natin kanina, Lord, I over my life to you. Tama-tama po yung kanta na yun. Gusto ng Lord yung buhay natin, i-offer natin sa Kanya. Gusto ni Lord yung buhay natin, ibigay natin sa Kanya. At baka gugulat kayo,
Kapag yun ang palaging nasa isip, kaya nga, maganda rin yung meron kang alam na kanta eh. Huwag yung puro lang ang kinakata mo, yung kay SB19. No? Huwag na lang puro yung kinakata mo, itong kay, kung ano yung mga kanta ng Binubuli ba yun? Binibini pala. Binibini ba? Tama, binibini. Binibini. Ako, bahala na kayo. Parehas lang yun. Parehas lang nagtulog. Tingnan mo, pag yun ang pinapakinggan mo, nakakatulong ba talaga sa'yo na maging maganda yung mindset mo? Again, hindi ko sinasabi na huwag yung pakinggan yun dahil mali. Pero tingnan mo, gaano ka matagal nakikinig doon kaysa doon sa music ng para kay Lord? Sana meron pa rin ang ano yung Lord, I over my life to you. Pag sinabi mo, Lord, I over my life to you, magugulat ka, nagbabago yung ano ng utak mo. Sa totoo lang po, isipin mo ninyo, kapag gano'n ang attitude mo, ang pinapakinggan mo ay puro positibo, di ba? Ang kinanta mo, kay Lord, kay buti mo, Panginoon. Kahit na anong problema mo, pag kinanta mo na yun, magugulat ka, oo nga, no? Ang buti ni Lord. Maaaring may problema ako pagpasok ng 2026. Pero yung nakaraan 2025, di ba ang daming mabuting ginawa ng Diyos? At itong 2026 na umpisa pa lang tayo, marami pang gagawin na mabuti ang Diyos. Kaya lang hindi natin na-appreciate kumisa. Bakit? Kasi pinakinggan mo kung mga negatibong kanta. May kanta ngayon na kailangan mag-commit ka ng suicide. Pag yun ang pinapakinggan mo palagi, talagang mawawala ka. Mawawala ka sa wisyo. Pero, kapag ang pinakinggan natin yung sinasabi ng salita na Diyos. Kaya nga, again, palagi kong ulit-ulitin ito. Agahan natin magpunta dito sa church para yung kinakanta natin, hindi lang po yung parang maging maganda lang yung hindi. Upang maging maganda yung espiritu natin. Lumakas tayo. Diba? Lalo kanina, God is good. Talaga naman God is good. All the time. Maaaring sa tingin lang natin kung isang parang hindi good, kasi ikaw naman ayaw mo sumunod, paano magiging God is good sa'yo. Tapos nag-aantay ka, parang ganito. Ayaw mo naman mag-church, gusto mo pagpalahin ka pa ni Lord. Nasaan yung sense mo doon? May sense ba yun? Ayaw mo sumunod sa tatay at nanay mo, pero gusto mong increase yung baon mo. May tamihan ako gano'n eh. Hindi ka na sumusunod sa tatay at nanay mo. Gusto mo pa increase yung baon mo? Ang tawag ko dyan, ang tapang ng hiya mo. Ang tapang ng hiya mo, pero hindi ka na sumusunod kay tatay at nanay. Gusto mo yung susunod. Tapos sasabihin ko, bigyan niyo naman ako ng freedom. Bigyan niyo ako ng kalayaan. O sige, freedom. Wala ka na rin baon, free na rin ang baon mo. Tapos mag-reklamo ko ngayon. Nasaan na yung tinatawag natin pagmamahal ng magulang sa kanyang anak? Baka mami, mag-rally ka ba? No? Nalulungkot ako. Wala pa rin yung kay Rabi Tulpo. Dinimanda niya yung tatay niya dahil kulang daw yung baon na binibigay sa kanya. Ay, ano ba klaseng anak ko? Ngayon lang nakaalam mong gano'n. Naman ako napanood din yun. Grabe! Nireklamo yung magulang dahil kulang daw yung binibigay na baon. Nung ginagkausap nila, ang laki naman pala ng baon, yung pala yung capriccio lang niya yung hindi niya magawa. Again, tayo po ay binigyan ng Lord ng kaisipan, pangunawa. At gusto na Lord gamitin natin ito ng tama. At para maging tama yung ating isipan at yung ating utak at yung ating puso, magtanong tayo kay Lord. Magpasabot tayo kay Lord. Tanungin natin sa Kanya, Lord, pagka ginawa ko ba itong bagay na ito, matutuwa ka ba? Lord, kapag ginawa ko ba itong bagay na ito, makikita ko ba ang iyong glory? Marami bang mga tao matutuwa kapag ginawa ko itong bagay na ito? Alam niyo po, si Lord, hindi po pwedeng hindi sumagot. Kasi kung anak ka ng Diyos, lahat ng pribileyo bilang anak ay ibibigay ng Diyos. At ang unang pribileyo ng Diyos sa atin bilang anak, pwede tayo makapag-usap sa Kanya tayo. Manalangin lang tayo. Lapit lang tayo sa Kanya. Itong taon na ito, palagi natin isipin. Lord, natutuwa ka ba sa ginagawa ko? Ano yung mangungusap siya Lord? Mangungusap siya Lord. Dahil gusto ng Lord ibigay ang the best sa bawat isa sa atin. Tayo po ito kayo. Tayo po ito.
Natawagan ko po ang praise and worship. Pwede ba kayo, patayin muna natin yung ano? Ay, opo. Amen. Nga po sabi sa salita ng common sense. So, ayun po, alam po natin si Lord gumagawa sa lahat ng bagay. Lalo na sabi kanina ni Pastor kapag may nagtanong sa atin na paano ba to about sa ano natin, pananampalataya natin. Si Lord po yung gagawa ng paraan. Si Lord po yung gagawa ng paraan kung ano yung isasagot natin, ano yung gagawin. Tama po ba? Amen po ba? Amen. Amen. Gagawin. Panginoon, totoo po yun. Maaaring sa tingin namin kung minsan parang wala na ng paraan, wala na patutunguhan itong buhay ko. Pero salamat na yun. Kagaya ng pinag-aralan namin sa gabi ito. Baka nagmamadali kami sa maraming bagay. May timing ang lahat ng bagay. At gusto ko, Panginoon, na matuto kami. Yung
Antayin namin kung ano yung magiging sagot mo, kung ano yung direction mo. Kasi marami kang, may mga kaparaanan ka, may way ka, para kami magtagumpay, makapasok kami, Panginoon, sa sinasabi mo. Nakapahingahan galing po sa iyo. Kaya yan po, Panginoon, na huwag na kami magdalawang isip pa. Sa iyo na lang kami lumapit. Sa iyo na lang namin bigay ang aming sarili. I-commit namin ang aming sarili sa iyo. Kasi the more na nakikita namin, Panginoon, ang kahirap ang buhay. Pero dalang po namin. Kapag kasama ka po namin, magtatagumpay kami. Lahat ng haharapin namin, magtatagumpay kami. Ang kailangan lang talaga kayo, totally surrender sa iyo. Commit namin ang aming buhay sa iyo. Kaya hayain po, Panginoon, itong taon na ito, kinukomit namin ang aming mga sarili sa iyo. Binibigay namin ang aming sarili sa iyo. Ang lahat ng aming kalooban, lahat ng aming gusto, sinusurrender namin na sa iyo. Ikaw na magpatakbo ng aming buhay. Ikaw na ang magbukas ng aming isipan, aming puso sa katotohanan. At hayaan po, Panginoon, na lalo kami magkaroon ng desire pag-aralan ng mga salita. Kasi pag nag-aaral kami ng salita, ito yung panahon na kinakausap mo kami. Ito yung panahon na nakikita namin na may mga gusto kong sabihin sa amin, mga bagay ka na gusto mo na iwanan namin, may mga gusto kang gawin namin, i-pursue namin. Dahil ito ang makapabibigay, Panginoon, talaga ng joy na nanggagaling po sa iyo. Kaya hayaan mo, Panginoon, matagal sa aming isipan, sa aming puso, na kung kami ay hihiwalay sa inyo, hindi kami magtatagumpay sa buhay. Apart from you, we are nothing. We cannot do anything apart from you. Kaya hayaan po, Panginoon, na patuloy isipin namin, matagal sa aming isipan, sa aming puso, na ikaw lamang ang tanging pag-asa namin, na ikaw lamang ang pwedeng magbigay ng magandang future namin. Magandang plano mo para sa amin. Ang kailangan ng Panginoon, magabay kami. Yung paraan na gusto mo para kami magtagumpay. Lord, sa aming kalagitnaan, sa inyo sa aming may karamdaman, nataas po namin siya. Kapatid, kung mayroong karamdaman sa oras ito, pwede mo sabihin sa Panginoon, bigyan ka ng kagalingan. Hindi lang physical, spiritual, nakagaling ng galing sa Kanya. Palayain tayo sa lahat ng kanikala na ginagawa ng kalaban. Makalaya tayo. Emotionally, tulungan tayo ng Lord. Kung meron tayong tao na nakasamaan na loob, ito yung pagkakataon, sabihin natin sa Kanya, Panginoon, Lord, gusto ko maayos lahat ito, masete nito. Kasi Lord, ikaw mismo nagsabi sa inyong salita, kung meron kami grudge o meron kami galit sa aking kapatid, ito po hindi healthy. Kailangan lumapit kami sa iyo. Matuto kami magpatawad, matuto rin kami humingi ng tawad. Dahil tawag ito lang ang paraan. Ikaw mismo nagsabi sa inyong salita na kailangan meron kami peace sa bawat isa. At kung peace sa ito, Panginoon, ikaw lamang ang tawag magbibigay nito. Ikaw lang ang may kakayanan para ang aming puso ay lumambot, yung matigas sa aming puso, matigas sa aming ulo. Palabutin mo po, Panginoon, para makasunod kami sa inyong kalooban. Di na rin, Panginoon, inansyarin, ikaw ang aming great provider. Turuan niyo po kami, Panginoon, kung paano namin ibabudget yung mga pagpapala na binigay mo po sa amin. Yung may mga walang trabaho, Panginoon, ikaw, Panginoon, magbibigay ng magkakakitaan. Dahil yung karunungan at kaalaman ang gagaling sa iyo. Kaya naman kayo magkakaroon ng trabaho dahil ikaw mismo ang gumagawa ng paraan para kami makapag-work, magawa namin supplier. Of course, ikaw ang aming great supplier, pero yung hindi kami nanganga. Ibig sabihin, gagawa kami kikilos dahil mismo sa inyong salita, ayaw mo ng mga taong kamag. Gusto meron kaming ginagawa. Lord, sa buong isang linggo, nagawain po namin sa eskwela, sa trabaho, samahan mo Panginoon bawat sa amin. Ayahin mo ang bawat sa amin ay maglingning. Makita ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat sa puso. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang iyong mga kapatid, di mo ng kaarawan o anniversary. Salamat, Panginoon, dahil ang lahat ng bagay ay kalagay
dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Kaya hayaan po, Panginoon, patuloy gawin. Kapalan namin itong puri namin sa iyong barangan. Papalain po yung Panginoon ang aming mga leaders. Magmula sa aming presidente, hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, magkaroon patuloy sila ng banal na takot sa iyo para magampanan po nilang natungkulit na nalagay sa kanyang mga balikan. Ang kapulisan, mga sundalo, bigyan po, Panginoon, ng tamang kaisipan, magkaroon ng banal na takot sa iyo. Palaging isipin ng Panginoon na sila ay hindi nagsaserve po, Panginoon, ng tao, kundi para sa iyo. Ibig sabihin, ibibigay nila yung kabes nila. Palaging isipin nila kung naaayon mo sa batas o kalooban po ninyo ang mga decision making na kanilang gagawin. Panginoon, sa araw na ito, nakakatuwang isipin na itong mga panalangin namin pinakinggan mo, narinig mo. Actually, hindi pa namin sinasabi ko, alam ng aming isipan at ang aming puso. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bansang Israel. Dahil mo mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa Israel ay mapagpapalain. Sa umaga ito, Panginoon, tinanggap na namin ang iyong pagpapala at patuloy na makakatanggapan ng pagpapala dahil alam mo namin, Panginoon, gusto mo na kami ay maging channel of blessing sa lahat ng tao na aming makakasalungan. Salamat po ng maraming, Panginoon, dahil alam mo namin na ngayon pa lang, tinugon mo na, sinagot mo na itong aming mga kahilingan ito. Dahil ang lahat ng ito ay hinihingi namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus, lahat ay sabi na, bigay po namin ang pagpapala sa bawat